Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 18 to 24. 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang po. General reading tayo Libra, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Okay? Para magkaroon din kayo na idea kung ano mga bagay o sitwasyon na pwedeng maging aware, alert, change of decision, or magkaroon man lang kayo na idea kung ano man. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, pasensya na, hindi itong channel na ito ang para sa'yo. Tingnan muna natin ano. Okay. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ng panimula sa aspeto ng buhay mo, no? May mga happiness situation o may mga fortunate outcome na nagaganap o nangyayari sa buhay mo. Andun din yung mga union o may mga tao na nagkakaroon na ng understanding to each other sa iba't ito. You try to make it balance yung situation na to sa nakikita ko sa'yo dito. Nandito ka na rin. Kaso may mga naalala ka rin, ano, sa nakikita ko dito, may mga naalala ka na isang sitwasyon from the past situation, kung ano man yan, siguro yung mga tao na hindi naging maganda yung connection pagdating sa'yo, yan, naalala mo pa rin. Or maybe, handun din yung vice versa na may tao dito na maaring malapit sa'yo, mag-ingat ka pa rin, mga tao o may tao na malapit sa'yo, na hindi nagiging totoo pagdating sa'yo, no? Ang nakikita ko sa'yo dito. You are happy, may mga offer ako na nakikita sa'yo. Actually, maraming offer na darating sa buhay mo. Yun nga lang, siguro, is pag-iisipan mo talaga siya, no? Kung alin doon. But sabi dito, mag-trust ka daw sa intuition mo to make a decisions right, saka huwag ka daw magpandali. Be patient to make a choices. Ano? Sa nakita ko ito, marami ka rin iniisip, o may meron ka mga daydream o pinapantasizing situation in life, maaring ganun sa point. Maari din may mga hinihintay kayo, no? Sa inyo. May mga on and off action din ako nakikita sa'yo or nahandun yung iba sa inyo, are you feeling stuck in your situation? Kung saang aspeto ng buhay mo yan, sa pamilya mo, sa trabaho, sa kaperahan, or any situation in life. May mga reminiscing from the past situation, maaaring nare-revisit mo yung mga sa mga nakaraan na sitwasyon sa buhay mo, sa nakita ko dito. Devil, oh. Mag-ingat ka pa rin kasi dito sa sitwasyon is bakit ganun? May taong hindi maganda yung energy niya pagdating. Pero pag sana hoping nakikita mo siya o nararamdaman mo to kasi pag titingnan ko dito sa bara, mabait siya, but deep inside is meron siyang bad intention or meron siyang dark thought pagdating sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Also, dito rin sa sitwasyon na yun, dito sa card mo, is someone is very independent. Dito sa situation, ba't kaya ganito to? Mabait naman siya, but medyo may konting toxic yung tao na ito. Yun na nakikita ko dito, ha. Yun, mag-ingat din kayo pagdating sa bandang tiyan, no? Ikaw or someone into your life, kasi lumabas din kasi yung family, no? Baka may mga pananakit ng bandang tiyan, bandang katawan na gitna, or someone is masakit yung tiyan. Baka naman din sa mga marami kayong kinakain, o kaya iba-iba, nagkahalo-halo, pwede rin ganun, no? You need to take good care din sa sarili mo, no? Kailangan din ng discipline. Alisin kung may mga bad habit kayo, alisin din sa nakikita ko dito. Sana mapansin mo tong tao na to. Yun.
May mga nagbabait-baitan, no? May mga nagbabait-baitan na tao. May mga nagmamatiyag din sa'yo, no? Sa nakita ko sa'yo dito, may mga nagmamatiyag, may mga something sneaky person. Ingat lang. 29, 9, 2, 5, and 8. Meron kang Virgo, Libra, Leo, and Taurus. Ingat ka ha, kasi dito sa sitwasyon is someone is hiding. Okay, dito sa sitwasyon mo, okay. Nandito naman yung kasiyahan na nagaganap o nangyari sa'yo, no? Your trust to your intuition, nagkakaroon naman din ng growth, lalo na sa iba sa inyo is there's a growth when it comes to your spiritual, no? And then also sa iba sa inyo is a growth when it comes to a connection with someone. Sa iba sa inyo, maaaring makaka-receive ka din ng mga gift or pagmamahal or mga valuable things. Syempre, or vice versa yon. Maaaring may tao na magbibigay sa'yo ng ganun, kung ano ibibigay niya o baka magbabayad sa'yo or something. Maaaring magkakaroon ka ng quarrel, questioning, or quarrel sa isang babae. Sa nakita ko ito. Pwede rin ito is magkakaroon ng mga pagkakasundo or giving something tulong. Pwedeng gano'n sa iba. Sa iba dito is baka may taong humingi sa'yo ng tulong or advice man yan. Ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then, may magtatapos sa buhay mo, no? May pagtatapos na magaganap o mangyayari. Pwede rin na may mga marireceive ka, no? Maaari may mga meron kang marireceive na isang mahalagang valuable things na ito is mag-growth or maganda yung magiging kalalabasan. Yun na nakita ko. Kaya nakita ko rin yung ending. Ibig sabihin, if there's an ending, there's a new beginning. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Magiging maganda yung resulta. Magkakaroon ng mga transformation or transition sa iba, ganyan. Na doon na rin yung situation na siguro kung ano man yun na darating sa'yo, there's a luck kasi, no? Kung sa aspeto mo ng buhay mo yan, may luck na magaganap sa buhay mo. May mga opportunities na darating sa'yo. And then also, there's a chance and hope na pwede rin na may mga maganap na manalo sa iba sa inyo. 2, 5, 9, 29, 8. Tapos isama mo yung edad mo or birthday mo, yan, may mananalo po, ano, sa nakita ko. Kung sa aspeto ng buhay mo yan na ibibigay yung blessing na yung congratulations. Sa nakita ko dito, yung iba dito is hoping there's no loss situation, ano, sa nakita ko dito. Hoping. Pero sa nakita ko naman, wala naman mangyari. Hoping. Siguro this, the past situation, yan. Kung sa mga loss naman, iba-iba naman klase ang loss, di ba? Loss of hope, trust, loss of someone, loss, pwedeng separation, pwedeng ganun. Or loss of pet, pwedeng ganyan. Sa iba sa inyo. But sa iba sa inyo, it's more on transformation, tsaka new beginning happen. Mag-ingat na lang kayo, no? Maaring may taong magkakasakit or may taong may sakit. Pwede rin na hihingi siya ng tulong sa'yo pagdating dun sa nararamdaman niya. Diba? Or maybe ikaw ito sa kanya. Nandito na rin sitwasyon mo is pagbabalik ng confidence mo, you know your purpose, pagbabalik ng sigla. Sa nakikita ko rin sa iba sa inyo, may mga papuri, yan, congratulations, di ba? May mga papuri o kasiyahan na magaganap o mangyayari o makakaramdam ka ng saya. Sa iba sa inyo is may mga darating or may iba is there's a love or money sa iba sa inyo or sa iba is there's a growth when it comes to your connection. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Nandito na rin yung, iba sa inyo may siguro may mga sitwasyon na nahahatak ka from the past situation, pwedeng ganun. Siguro may mga naalala ka or nahahatak ka pa rin. Siguro may mga sitwasyon na, siguro naalala mo na may mga sitwasyon na hindi naging maganda, ganyan. May mga bagay na iniisip siguro from the past or nagkakaroon kayo ng reflection from the past situation. Tingnan natin ang iyong energy niya. May mga small happiness kayo merong kang ginawa, parang there is something from the past na darating. Ibig sabihin,
Kung ano yung ginawa mo sa nakaraan, darating yon. Kung ano yung nangyari sa nakaraan, darating siya. Ate, pangit ba? Hindi siya pangit. It's good siya. It's a karma, no? A good karma is coming sa nakikita ko sa'yo, Libra. May mga recovery, ano, situation kung saan man yung recovery na yan. Pwede sa health issue, pwedeng sa family, sa relationship, money, pwedeng ganon. Basta there's a recovery situation. Ako nakikita. There's a growth. Libra energy. May nakita kong Wheel of Fortune, ah. Your energy. Okay. Okay, energy mo this time. Congrats, sabi kanina. Andito yung ano, pagbabalik ng iyong confidence. Confidence man yan. Mo this time, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. And then also is, kung dati is medyo may mga frustration, may mga hindi magandang nangyari o nangganap, o ano man yan, no? Ngayon, hindi. Kasi it's more on mental strength. There's a clear mind situation ako na nakikita sa iyo dito, na dito na rin yung sitwasyon na mas may mga clarity situation or mas nakapag-iisip ka na this time. Parang lumalakad naman itong ano ko. Yun nakikita ko sa iyo dito. It's more on confidence situation. Ako na nakikita sa iyo. Andito rin yung ano yung energy mo is merong parang you are more on value the things na meron ka sa ngayon o yung sitwasyon na meron ka ngayon. Mas binavalue mo siya. Handun yung sitwasyon na yun. Handun din yung faith, no, when it comes sa taas, sa nakikita ko sa'yo dito. Mas nakikita ko sa'yo na mas nagpo-focus ka sa mga ginagawa mo this time. Mas nagiging more on smart ka this time, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang parating sa'yo. May mga ano ay, devil na naman, oh. May mga decision making ako sa'yo, nakikita sa'yo. Calm lang yung ano mo, calm and serious yung iyong, ano ngayon dito. Pwede rin magkakaroon ka ng connection sa isang lalaki, oh. Maaaring may tao kang kakausapin, lalaki. Pwede itong tao na to is mahalaga, itong tao na to. Yan. Kung sino man siya. Magkakaroon ka ng connection sa kanya. Ano parating kay Libra? Ano po ito? Ay, ano? Universe, pwede explain mo sa akin to? Parating sa'yo. Ooh. Talaga. Not bad. Okay, parating sa'yo. Wait, 10 of Cups, oh. Okay, parating sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito, may konting sitwasyon na maaring magkaroon sa'yo na siguro it's more on I'm thinking of negativity, pwedeng ganun sa iba. Sa iba siguro ano to, sadness or nahandin yung there's a hardship situation ako na nakita. Pwede rin na kinakabahan. No, pwede may mga kaba situation, ganyan. Pwedeng na may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng doubt, ganyan. Parang nandun ka sa point na magdadalawang isip ka, magkakaroon ka ng pag-isolate. Nandun ka sa point na yon. Nandun ka sa point na parang meron kang a-actionan na isang sitwasyon na you want na mag-success yun, no? Na you want to make it reality, na maging maganda yung bunga nun. Pwedeng sa iba is ganon. And also, parating din sa'yo, there's a good news coming.
congrats ha. There's a good news coming. Magkakaroon ng pagbabago or mga good news na magaganap o mangyayari sa'yo. Also, there is a stability happening into your life. And then also, meron dito na another beautiful things happen into your life. May mga karamdam ka ng happiness. Sa iba dito, there's an achievement or may mga fulfillment situations. Sa iba naman dito, this is an abundance, no? Ang nakikita ko sa iyo na parating. Yan. Sa iba naman sa inyo is may mga pagpaplano ako na nakikita sa iyo. Siguro yung iba is may mga plano na you don't know how to proceed. Pwedeng gano'n, if you take it action or not, or you want to stay or you want to go. Maaari din na doon na sitwasyon sa iba is nalilito kayo o nakakaramdam kayo ng mga depression, no? O yung minsan siguro is hoping, no? Hoping there's no separation na nangyari sa buhay mo. Sana hindi lahat, no? Ang nakikita ko sa'yo dito. But dito sa sitwasyon mo kasi is sana hindi kayo mapanghinaan ng loob, ano? Yan, they feeling hopeless or nakalungkutan na nararamdaman kasi sa iba. May mga emotional pain or pwede rin na disappointment. Pwedeng ganon, no? Ako sa iba sa inyo. Yun. And then also, parating. Meron ka daw tao na makikilala, bago, dito. Lalaki. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo, pero pwedeng may makikilala kang, lalaki man siya or babae, no? Ganyan. Or pwede rin na ito is may tao na ko-connect sa'yo na isang kapamilya. Pwedeng lalaki rin siya. Kung sino man siya, pwedeng kapamilya o karelasyon. Magkakaroon ka ng connection sa tao na to. Sa iba naman sa inyo is may bagong simula na magaganap o mangyayari. Yan. Ibig sabihin, may magtatapos. May magsisimula. Ano dapat iwasan ni Libra? Ano ba dapat po iwasan niya this week? Okay. Dapat iwasan? Naku, talaga? Iwasan mo? May babae ka doon na dapat iwasan. Hindi ko alam kung why. Yun. Babae, siguro itong babae na to, ang nakikita ko sa kanya, siguro nagkaroon kayo ng ano nito, hindi magandang connection nitong tao na to. Yan, pwede siya is kasamahan mo sa trabaho, pwedeng connected na talaga siya sa'yo, a mother figure, pwedeng gano'n, no? Yan. Okay, dapat na tayo iwasan na. Dapat mong iwasan yung hindi ka mag-focus. Alam ko na mag-focus ka sa future mo, but you need to be stable. Yun ang sinasabi dito. Mas more ka pang mag-keep at maghigpit hanggat maaari. Mas more ka maging practical this time sa nakikita ko sa ito. Iwasan mo hindi ka maging practical. Iwasan mo na maghintay ka lang or hindi ka magsakripisyo when it comes to find your goal or to achieve your goal this time sa nakikita ko sa iyo dito. And syempre iwasan mo din yung hindi ka magkaroon ng mga bagong plano, mga bagong strategy or mga bagong pananaw sa kinabukasan mo, ganyan. Iwasan mo din na hindi mo gamitin or not using your intellect or your wisdom, no, yung katalinuhan at karunungan mo when it comes sa mga aspeto ng buhay mo this time. Iwasan mo na ma-imbalance ka at magkaroon ng mga pagpapaliban sa buhay. Iwasan mo rin na hindi mo mahalin at pahalagahan din yung sarili mo. Syempre, isa rin yun, yung money mo din, sa nakita ko you need to keep din sa nakikita ko dito. And then also, yung mga tao na hindi magiging totoo sa'yo, yung behind your back, hindi pala sila totoo, tapos pagkaharap mo sila, grabe naman pala. Diba? Parang hindi yung poker face, diba? Iwasan mo yan. Yung mga pangloloko, panglilinglang, manglinglang, o yung mga tao na gano'n ang ugali. Iwasan mo na lang din. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Oy, the sun.
Ano po yun? Love, the sun. In love yarn. Okay. Kung ikaw is single. Kung ikaw is single, kung ikaw is single is maaring may tao ka na nakakilala na mismo, no? Kakilala mo na to na maaring muli kayo magkikita or muli kayo magkakaroon ng connection. Yung tao na to. Kaso, ingat ka lang din dito sa tao na to kasi meron siyang tinatago dito sa sitwasyon. Kasi ang nakita ko, may pagsisinungaling, either mapasok ka sa third party or mapaglaruan ka na naman or mapaglaruan ka. Hindi ko lang alam kung nagkaroon na kayo ng connection nito, pero kilala mo na siya sa nakita ko dito. Pwedeng your friend mo, long lost friend, pwedeng ganun, or pwede rin na yung the past mo, no, sa iba sa inyo. But mag-ingat ka kasi ang nakikita ko sa dito is, pwede iba sa inyo yung mga ano, yung mga school reunion, ganyan, yung mga union, mga ganun situation. Hindi siya totoo eh. Medyo may pagka-player itong tao na to, no? Andin yung pagiging playing energy sa nakita ko to. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, gusto kanya kausapin, they want to recover these relationships, nakikita ko dito, ang gusto niya mag-sorry, they still remembering yung mga nakaraan yung dalawa, gusto niya ng getting together, and kumbaga they want to fight this feeling then or tong connection na ito, yun nga lang, hindi niya alam paano mag-move. Yun na nakita ko. May di rin na naghihintay siya. Pero ang nakikita ko kasi sa kanya, bakit ganun? May pwedeng ikaw ito or siya. Ang nakita ko sa'yo, nagkakaroon pa rin naman siya ng actually, nagkakaroon siya ng interest sa'yo, nagkakaroon pa siya ng interest sa iba. Ano ba yun? Pwede ba ganun? No way. Parang ako yung libre, no? Yun. Ganun ang energy niya. But you need, maging ano ka, maging aware ka sa kanya. Diba? Yun. Pwedeng iba dito this LDR situation, ano? Kung kayo naman is in relationship nitong taon, yes, masaya. You have the sun, handun yung saya, handun yung in love, ganyan, handun yung okay naman, no? There's a clarity naman when it comes sa pakikipag-usap to each other, pwede rin may mga connection, or pwedeng isa sa inyo is may anak, na ganyan, or may bata. Handun naman yung kasiyahan, nakita ko dito, na sa relationship na to, kahit na may mga painful situation or there's a battle happen in this relationship, pareho kayo or isa sa inyo, they want to keep fighting this relationship. No, maaaring nagkakaroon ng mga plano na situation, yan, dun din yung always happy and getting together to each other. Yun nga lang, ang hindi ko lang maintindihan dito sa relationship, either ikaw or siya, is there in something hiding situation? Pwede rin na kung there's a third party, pwedeng alam nyo naman, siguro nararamdaman nyo if ever na meron man, di ba? Or sa iba naman dito, is pwede rin na may sa part mo o sa part niya, meron siyang hindi nasasabi sa'yo. Or meron siyang hindi na rin ikikwento sa'yo, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Yun. But still, nandito yung happiness. Tingnan natin ang yung money, Libra. Money ni Libra. Okay. Okay, when it comes sa money mo, ang nakita ko sa'yo, okay naman yung flow ng money mo, no? Kasi, nandun naman yung, kung ano yung tinabaho mo, yun naman talaga yung matatanggap mo. Yun, wala na siyang plus. Kaya kung ako sa inyo, mas pagpursigihan mo pa, no, yung money mo. Or yung magsipag ka, kung may mga OT, ganyan, why not, di ba? Kasi lalo na ngayon, January, tapos pahima na, di ba? Yun na nakikita ko. Kahit na mahirap, or you try to keep fighting na magkaroon ng development or maging okay yung
takbo ng iyong kaperahan this time sa nakikita ko sa'yo dito. Andun naman yung strong personality or yung strong energy na nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang siguro may mga time din na syempre hindi naman maaalis yun na kahit minsan nahihirapan ka, hindi ko lang alam kung yung paghihirap na yun is related to a work or to a money, Yan, may mga konting hirap na hindi mo rin sinasabi sa iba, ganyan. You're hiding din your feelings pagdating sa ibang tao, Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Ang nakikita ko rin dito is maari din na magkakaroon sa iba trabaho or money. Yan, may mga offering ako na nakikita sa iyo. Yan, ibig sabihin, either may mga dagdag na trabaho, ganyan, mas good yun, Yan, may mga offer ako na nakikita sa'yo. Pwede rin naman dito sa iba sa inyo na maaaring may bata na makokonek sa'yo related to a money. Pwedeng makaka-receive ka sa kanya na communication, text message, ganyan. Baka magkaroon ng mga pag-uusap related to money at humingi siya ng tulong or ikaw ang mismo ang bibigay sa kanya. Pwedeng ganun. Or someone, baka makareceive ka, di ba? Tingnan natin ang advice. Libra. Uy! Lalala. Ganda ng card mo. Dito sa sitwasyon mo, meron ka daw na sitwasyon na i-recover. Meron. Ate, magiging maganda ba rin? Oo, magiging maganda siya. Magiging maganda siya. Ano to either this is related to stability, money, or basta ano to importante. Hindi ko alam in what way Yun. May mga i-recover or mari-recover na isang sitwasyon to your life. Ganyan, na magsasucess. Also, there's a new beginning happening to your life. Pagdating dito? May mga abundance opportunities. Yan. Siguro mangyari to within the 1 to 2 weeks or days man yan or months man yan. Yun ang nakikita ko dito Also, magkakaroon ka rin ng connection sa isang babae actually, May lalaki tsaka babae ako nakikita sa'yo. Okay, when it comes sa, iba sa inyo may mga papasok talaga na abundance tsaka achievement, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Sa iba sa inyo, siguro may trabaho na kayo, tapos nag-iisip pa kayo ng another job or another pagkakakitaan, pwedeng ganun sa iba, or pwede rin may mga bagong trabaho na nagaganap, Yung iba sa inyo, baka gusto niyo ng bagong trabaho or mga nag-uumpisa na ng bagong trabaho. Sa iba naman sa inyo is ang nakikita ko dito, siguro meron kang mahalagang bagay. Pwedeng halimbawa, cellphone, basta object, basta something object. Siguro meron kang ipapagawa, may mga ipapagawa siguro kayo. Yan, may mga pagsasaayos o may mga pagkukumpuni ako na nakikita sa'yo. Yan, may mga isi-save na isang situation. Hindi ko alam in what way yun, Pwedeng to a relationship, pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa kung ano yung meron sa'yo na mahalaga, Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, hindi mo na to advice, binibigyan pa kita ng ibang another. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo is merong magpapa-check up, magpapa-hospital, or magpapa-hospital or nahandoon yung rehabilitation. Hindi ko alam kung this is the past situation sa iba, sana hindi maganap. Sa iba dito siguro this is the past situation or pwede rin yung mga maintenance, Pwedeng iba sa inyong gano'n. Yung iba naman sa inyo is meron ako nakikita ng mga papers and documents na pwede nyong ayusin or aayusin nyo or aasikasuhin nyo, Yun na nakikita ko sa'yo. Okay, dito na tayo sa advice ngayon, Okay, when it comes sa advice, huwag mo kakalimutan na mahalin, pahalagahan yung sarili mo. And then, syempre, if there is situation na need to recover, i-recover it. Kumbaga, may mga bagay kasi na hindi kailangan na i-set aside, ang sinasabi to, or baliwalain, but need to recover it. Kung sa aspeto ng buhay mo yan,
kahit yung mga bag, ganyan, or relationship man yan, or trabaho man yan, pwedeng ganun, no, ipasok mo yon. And then, yun nga, ang sinasabi dito, start a new beginning into your life, and then, value the person who value you, and then, love the person who love you. Alam ko naman na ganun din. Kung may mga bagay na kailangan na talagang i-let go na. 'Di ba? But sinasabi rin dito na this is a time na you need to use your head when making a decision, and you need to see the fact of the situation, ano, before mag-action, before kang magsalita, before kang gumawa or mag-move na isang sitwasyon. Mag-trust ka lang daw sa intuition mo, listen to your inner voice. Yan. Arigatou namasegat.